Ayon sa iyong affidavit, sinabi mong nagpadala sa iyo ng mensahe si Marlica bago pa man lumabas sa video na tinaguri ang polvoron video. Tama rin po ba? Yes po, Mr. Chair. Ano po yung nilalaman ng mensahe sa iyo? Na may video po at naka-green na damit si PBBM. Ang sabi niya po is, sakyan ko na lang na gumagamit po ang presidente ng droga. Ibig sabihin, lumalabas na planado ang pagpapakalat ng video para makapanira kay PBBM. Tama po? Yes po, Mr. Chair. At ayon sa iyo, si Harry Roque ang may pakanan dito. Yes po, Mr. Chair. Bakit ka nagsasalita ngayon at bakit ka pumirma ng isang affidavit? Para itama po ang mali. So, malinaw na si Attorney Roque ang isa sa mga pangunahing personalidad sa rally kung saan inilabas ang polvoron video. Yes po, Mr. Chair. At base sa video, siya mismo ang nasa sentro ng kaganapan. Tama rin. Yes po, Mr. Chair. Ngayon, ayon din dito sa iyong sinupang salaysay, isa sa mga dumalo sa Vancouver Mysog Rally ay si Marlica. Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang sabihin mo kung sino itong si Maharlika? Si Maharlika po yung isang vlogger niya taga-US. Taga-US. Ayon din dito sa iyong salaysay, parang alam na ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa ito may sa publiko. Bakit po ninyo nasabi ito? Paulit po, Mr. Chair. Ayon dito sa iyong salaysay din, parang alam ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa man ito may sa publiko. Yes po, Mr. Chair. Ano po ang basehan ninyo? Kasi noon pa po niya sinasabi na may video. Okay. Ayon sa iyong affidavit, sinabi mong nagpadala sa iyo ng mensahe si Marlica bago pa man lumabas sa video na tinaguri ang polvoron video. Tama rin po ba? Yes po, Mr. Chair. Ano po yung nilalaman ng mensahe sa iyo? Na may video po at naka-green na damit si PBBM. Okay. At sinabi mo rin sa iyong affidavit, hinikayat ka ni Maharlika, nasakyan mo ang ilalabas na video. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong konteksto? Ang sabi niya po is, sakyan ko na lang. Kasi po, ang sinasabi ko po sa kanya is, nakakainis kayo, bakit kayo may kopya? Kami wala. So, bakit naman kaya sinabihan ka ni Maharlika tungkol sa video bago pa man lang ipalabas to? Hindi ko po alam, Mr. Chair. Kasi po, sa totoo lang po, Mr. Chair, si Maharlika, kaibigan ko po yan, pero kahit kaibigan ko siya at meron siya mga issues, hindi po siya nagsasabi sa akin kung sino yung mga puting ahas niya. At hindi rin naman po ako nagtatanong. Okay. Hindi na po ako magtatanong doon. May ipapakita akong video. Paki-plus po yung video na sinubmit ni Pebbles bilang Annex B ng kanyang affidavit. Comsec. Ito po ba yung video na pinag-uusapan po natin na Pebbles? Yes po, Mr. Chair. At yan din ang video na pinadala sa iyo ni Maharlika noong July 22? Yes po, Mr. Chair. Ito rin po ba ang tinaguri ang polvoron video? Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang ipaliwanag nyo sa akin? Ano po bang sinasabi o nakikita dito sa video na ito? Naggumagamit po ang presidente ng droga. Okay. Meron din dito sa iyong affidavit. Binanggit mo yung isang raw version at yung enhanced version. Pakipaliwanag po sa amin. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong affidavit? Yung raw version po kasi, kapag tinignan nyo, hindi nyo siya masasabi na kahit na hindi po siya talaga, hindi nyo rin po talaga masasabi na si PBBM. So, in-enhance po nila yung video para
mas maging maliwanag at mas makita. Okay. Ang ibig nyo bang sabihin, na-edit yung video? Yes po, Doon sa Mr. Chair. enhanced version? Maski po yung raw video, hindi po ako naniniwala na si PBBM yan. Ano po yung inyong basihan? Kasi po, Mr. Chairman, kanay. Pwede pakiulit yung sinabi mo kanina, Miss Kunanan? alin po, Mr. Chair? Yung indisi, ano yun? Sino yun? Sa raw at saka enhanced version? Hindi po si PBBM yan. Indisi. PBBM, hindi po yan yung presidente. Thank you, Mr. Chairman. Ano po yung basihan po ninyo, Pebbles? Kasi po, Mr. Chair, hindi naman po talaga yun yung mukha ni PBBM. Noon ko po pa kasi siya kilala. And kung yung edad niya that time, kung titingnan po mabuti yung nasa video, kung 30 plus pa lang siya or 40, parang wala pa po yatang cellphone nun. Mhm. Okay. So, sa tingin mo, Pebbles, merong sinadyang alteration sa video upang manipulahin at ang itsura ng taong nasa eksena. Yes po, Mr. Chair. Ayun. Ibig sabihin, lumalabas na planado ang pagpapakalat ng video para makapanira kay PBBM. Tama po. Yes po, Mr. Chair. At ayon sa iyo, si Harry Roque ang may pakanan dito. Yes po, Mr. Chair. Pero hindi lamang si Attorney Roque ang high official na nasa meeting na yun. Tama po ba? Yung sa Hong Kong po, Mr. Chair. Yes. Politician po ba? Yes po, Mr. Chair. Yes. Okay. Huling katanungan, Pebbles. At sana masagot mo ito. Bakit ka nagsasalita ngayon at bakit ka pumirma ng isang affidavit? Para itama po ang mali. Para itama. Aha. Okay. Thank you, Mr. Chair. I would just like to manifest that yung Polvoron video, according to the Philippine National Police Cybercrime Office and National Bureau of Investigation, which have conducted a video spectral analysis, and these officers concluded that the tragic nuts and anti-tragus or parts of the ear of the man in the video did not match those of the PBBM. And there were also independent fact-checking organizations which conducted verification, conducting deepfake analysis insofar as the video is concerned, and all confirmed na hindi po si PBBM na sa video. Thank you at maraming salamat, Mr. Chair. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Mel Subwayso, mas maganda pera na magpa-hair follicle test si BBM, yan lang ang tanging patunay kung talagang malinis siya. Pahayag naman ni Ref Quezon, hair drug test para matapos issue, malay ba natin na baka natapakan ng pera itong baklangta. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Alexander Blanco, nagbabasa ng script, nakalimutan na yung sagot. Malaki siguro ang pangangailangan ng baklang ito. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.